Ano yung gusto mong doon sa nai-present ko lang Hey. para kasi baka may magpe-present ngayon. Hindi, ganito, Pastor. Hmm. Basta may tanong ko muna, di ba, kanina? Okay, ito ganun lang, Pastor. Ito yung last time ko na yung tanong ko rin last time na hindi mo po nasagot. Pero parang kanina umaga narinig ko parang nasagutan ni ni Brother Epe na ikaw ang kausap. Kasi yun dun nga sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17. Okay po. 1 Corinthians chapter 15. 4:16 to 17. Opo, yan. 16 to 17. Okay. Punta ko lang po siya. Wait lang. Pati po yung yung 1 Corinthians 15:51 to 54. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God. Yung trump of God po sa Thessalonian po. Voice, trump of God. Yan. Sa Corinthians naman, yan. Yan. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. Yan. Ngayon, yung last trump ba yan, Pastor? Ito rin ba yung last trump na posibleng dahil doon sa bawat church ages, may nagtatrump? So kung tumutuko yan doon sa last trump, doon sa earthly messenger, nagtatrump dito sa Laodicea, Bawat messenger. ibig sabihin, pinpointed na sa Laodicea talaga magaganap. Ang 1 Thessalonians 4:16 ang rapture. Correct. Ngayon, ito pa. Yung last trump, kung yan din yung last trump doon sa annual peace celebration ng Leviticus chapter 23 na sineselebrate ng mga Hudyo, which is the Feast of the Trumpet, na in the month of Tishrei, na kung itatapat mo sa month natin ay September To October. to October, ibig sabihin, hindi siya no one knows. Magiging no one knows lang siya para doon sa unbeliever. Pero sa mga believer, alam kung kailan talaga siya babalik. Tama. Ang sabi Ganun po ang lalabas, Pastor Ang sabi ko lang sa atin, Oo. yung No. sinabi ni Christ na no man knows Oo. the hour, the day and the hour. Oo. Sa atin, ang alam natin, hindi tayo, hindi tayo, kumbaga, blinded dyan. Kasi ang alam natin sa no man knows, yung alam natin yung times and season. And the times and season, sabi ko kanina, ito yung pista. Oo. Yung sa Tishrei. Magsisimula sa Tishrei. Opo. Trumpets. Okay, so trumpets, atonement, tabernacle. Ngayon, yan ang times and season. Hindi tayo dito sa umpisa. Malayo na So, dun sa hindi natin alam, applicable sa atin yung time, hindi natin alam yung araw, oras. Literal yun. Literal day kung kailan kung halimbawa, ngayon, ang Feast of Trumpets ngayon, tatama ng 23-24 di ba? Correct po, correct. Tama, di ba? Kaya ang dami So, nag-assume. Kaya, ang Oo. tanong, yan na ba? Sa atin, hindi natin yan alam kung yan nga. Yes. Pero ang term lang natin dyan, possible. Opo. Possible kasi hindi natin pwedeng ma-exact sa panahon ng trumpets. 23 nga talaga. 23 nga talaga yon. O tatama ng araw. Kasi sabi nga, yung date gumagalaw na Opo. Gumagalaw na siya Pero sa Jewish calendar po, talagang
kaya nagkaroon ng... Sa calendar gumagalaw din. Pero kaya po nagkaroon ng basis yung iba. Yung moon Kasi, ang basis oo. Lumalabas po sa date po natin is September 23. Kasi ang inaabangan kasi sa month of Tishrei, yung paglitaw ng bagong buwan. Diyan ihipan yung Opo. Diyan hihipan yung shofar. At ayon doon sa Leviticus, tinawag yun na takiya gedola. Yung pag-blow ng trumpet, pastor, may bilang talaga yun 100 yun. At yung ihip hindi putol-putol. Kasi could you imagine, 100 mong ang ihip mo doon yung shofar Pastor, Mike. 100 times. 100 times na hinihipan yun. Shofar. Ano ba yung... Pero siyempre, pag ihip mo, mahaba yun Tapos putol. Ihip ulit. 2 na. Putol. Ihip ulit. Hanggang 100. Hindi siya pwedeng magkulang ng 99. Hindi rin siya pwedeng magsobra. Ganon katindi sa panahon nila. Hanggang ngayon yan. Tagabilang ba? Baka maya magkamali yung Sumobra, yari na. Oo. Hindi. Nakalagay talaga mismo sa Bible Paano ba yan? Yan ba yung pinanggalingan o yung pag-ihip nila sa Wall of Jericho? Ganun ba? Ginagawa nila yan, yes. May 100 times talaga hindi pwedeng 99, kulang ng isa. Or sumobra ng isa, 101, pastor. Kailangan sakto ng 100. Tapos yung pag-ihip, Mahaba yun ganyan. isang tao lang mag-ihip niyan. Buti kung... Hindi, marami sila. marami. Oo, marami. Salit-salitan, ganun. Hindi, marami. Parang, sunod-sunod, parang ganun. Hindi, kung ikaw kaya mo merong asyo para, iihip ka rin. 100 din. 100 yun. Lahat iingat ka, yun? Tag 100 sila lahat. Yun ang alam ko pag-ihip ng shofar. Bakit ginagawa nila yung ganun, Pastor? Kumukuha lang ba yun ng tipot larawan dun sa panahon ng Wall of Jericho? Possible nga, oo. Kasi clear yung instruction Hindi sila pwedeng mag-iba sa ibinigay sa kanila. Inuutos talaga ng Diyos yan. Inutos sa panahon ni Moses O yung sa naman, sa Jericho, kila yun? Joshua. Oo nga. Kila Joshua yun. Okay, so Brother Ruel, balikan ko yung yung na tanong mo. Ano yung medyo na ako Hindi yung Trump, 'di ba may Trump sa Thessalonian 16? to. Sa shout board. Yung last Trump sa 1 Corinthians 15 at saka yung 1 Corinthians 15, yun din ba yung Trump na magaganap sa tribulation? Or magkaiba? Di ba? So, di ba ang Trump, yung last Trump ay changing when the last Trump, di ba? Sabi doon sa 1 Corinthians, in the twinkling of an eye and the last Trump, the incorruptible was be changed into incorruptible. So, yung trumpet ba dyan na last trump is the same trump that will uttered in the tribulation period. Yes. How? Same angelic. Kasi yung angelic yan Pero, pagdating sa 7, kasi ito, yes. Ito 7 church ages yan, di ba? Yeah, yung pinaka-last trump na yan. Yun yung translation. Trumpet. Pito yan Pito siya, di ba? Inilagay ko na ng ganito. So, pito yan. Ngayon, yung 7 spiritual angels na nagtatrumpet during the church ages at certain. Ibig sabihin, hindi sila lagtad. Pero yung kanilang mensahe na dumadaan na sa mga thunders. Yeah. Messenger. Yan ba yung sa panahon ng church ages kasi, parang sa ating panahon din, yung mga trumps, mga nangyari, parang di gaanong pinapansin Parang ganun din yan, sa panahon na yan, di gaanong napapansin. Hindi napapansin. Pero pagdating dito sa sa last week,
Dito. ay talagang papansinin nila yan kasi buhos na yan eh. Yes. Di ba? Tama ba? Hindi pwedeng i-ignore nila yan kasi wrath of God na yan eh. Di ba? Correct. Gusto kong sagutin, ganito, ang wika ng 1 Corinthians 15, the last trump, Oo. sa church ages yan. At dun, yung gamit ng seven spirits, ng seven trumpets sa church ages, uncertain. Hindi sila lantad. At pagdating sa panahon natin, Laodicea, ito kasi sa Laodicea na tayo. Kung sa ngayon, umiihip ang trumpeta, pagkatapos ni Barbanam, sinunod ng fivefold yan. Nasa fivefold ang ihip ngayon. At hindi lang sa fivefold, sabi nga kanina, ni Brother Magellan, hindi lang fivefold tumatagos sa lahat ng church ngayon. Na may progressive ba? Umiihip ngayon ng iglesia. Dapat. Siguro sa panahon na yun, kukunti pa lang yung umiihip. Kukunti pa lang yung nagsishare. Ngayon, kung may nagsishare, yan yung trumpet. Yan ang sounding ng trumpet ng last trump na nagbibigay sa atin ng rapturing faith. Ang problema sa Laodicea, kasama yung big balala. Kasi walang gitna yan. Pag narinig yung trumpet, narinig yung message, dapat tinatanggap yan at ginaganap. Ang pagganap niyan, naintindihan mo na, nalaman mo na lahat, itutubi mo, i-share mo. Mag-share ka na, mag-share ka. Hindi pwedeng na-imbak yan dito lang sa atin na hindi natin sinishare. So, pag ganun, nalaman mo yung hiwaga, malinaw yan, pero hindi natin sinishare, uncertain sound ang labas niyan sa atin. Walang voice eh. Paano maintindihan ng mga tao yung shout? Walang voice. Hindi malinaw eh. Paano makahanda sila? Itong last trump at saka 1 Thessalonians, hindi yan magkaiba. Magkaiba Ito. lang ng banggit. Ibig sabihin, itong last trump, may shout yan, may voice yan, at may trump yan. Kompleto yan. Kasi, Pastor, Hindi sila pwede iyan shout at saka voice. At saka, yung trump naman last trump magkasama yan dito. Yung last trump fills the body from temporal to eternal. Yung shout at saka voice, basahin nga natin Brother Will, 1 Corinthians 14:8. Kasi kung hindi, yung 1 Corinthians 14:8. Kasi kung malinaw yung pagbublo mo ng trump, preparation to the bride ministry kasi yan yung small book Tama. Kung shout lang, walang voice, paano sila makahanda? Basahin mo, Brad. 1 Corinthians 14:8. Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Kasi pag shout ka lang ng shout, walang makakaintindi, May shout tayo, may message, di ba? Yun yung sigaw. Before Jesus Christ, may shout si John ginamit. Pero ito, parang minention nyo ito, pero parang hindi nyo na, kumbaga, binigyan ng pansin, pero na-mention ni Brother Francis dito. Yung shout, ay pinakinggan mo yung shout. Then mayroon kang still small voice na nakuha mo doon sa Malakas shout. yung shout Kasi, ano yan announcement. Tama. Ngayon yung trump, it denotes or it refers also ng regathering, and then you will also declare war. Tama. Kay Brother Branham statement, in every age, mayroong regathering at mayroong declaration ng war. Hindi yung war na gira na but it represent also revelation. Tama. Pag nakatanggap ka ng revelation, it declares war. Yes. Mayroon kang patunay. Ang problema lang, Ano mo yan sa panahon ng church ages ay uncertain. Ibig sabihin hindi tiyak pero may portion silang katotohanan. Tama. Pagdating sa church sa last. Sa Laodicea, 'di ba? Ito ay Episo. Ay, peso. And then ito yung Laodicea. Tama. Ang ikampitong mensahero walang iba si Brother Branham. Tama. May dala siyang Shout voice. shout. Siya din yung shout.
Mayroon din siyang voice. May And then mayroon din siyang Trump, trump. Di ba? kompleto yan. Nagkaroon siya ng challenge. Yes. Kung ang trumpet ay refers a brigadering, all denomination ay nandoon sa kanyang ministry. Yes. And then nagdeklara siya ng war. Ano itong war? War of revelation. Diba? Indictment nga So, dyan. indictment. May indictment. Challenge me, sabi niya, if I am wrong, put me come onto my table, sabi niya, and point it out where I am wrong. Di ba? Sabi niya na ganon. Yes. Patunayan ninyo mali ang mensahe ko. So, dito, kay Brother Branham, hindi na siya uncertain sound, Malinaw na. voice, at malinaw yon, tiyak na yun ay revelation na galing sa Panginoon, na kung saan mayroon din parallel. Kung parallel ang church ages dito sa tribulation. Yes. So yun lang yung napansin ko diyan doon sa discussion ay tama. Tiyak talaga na ang revelation na dala ng ikapitong anghel na mayroong trompeta, Pagdating sa last trump kasi. certain talaga yun. Oo. Oo. Kasi malinaw na yan eh. Ang certain lang kasi talaga sa time ni Paul. Si Pastor Jerry dito. Sa time Ang ni Paul. sagot dyan, parallel. Parallel. Ang last trump ng Gentile ay magkaiba sa last trump ng tribulation. O, pakikuha na lang. So, kayo na lang. Ang tama yung sinabi kanina no ni Berman Jelang. Bro, may tanong kaya tayo. Kasi uncertain sound daw sa panahon ni Barbanam kasi clear na yun eh. Ngayon, with parallel, sabi nga ni Barbanam, I preach what Paul preached. So, ibig sabihin, si Pablo, hindi siya uncertain. Certain siya. Certain sound si Pablo. Kaya lang, hindi nga lang sobrang laki yung kanyang tulad sa panahon ni Barbanam. Kasi mas malaki sa time ni Barbanam eh. So, itong mga magiging uncertain na yan, pag wala na si Pablo, nagiging uncertain sound na yan. Pagtapos ni Pablo, lahat yan mula sa pangalawang iglesia, pangatlo, pangapat, pati kay Luther, uncertain sound na lahat yan eh. Pero pagdating sa ikapito, kaya makikita mo ba significant? Oo, kasi malinaw naman talaga yung kay Pablo, hindi mo pwedeng sabihin uncertain sound yan. Oo, malinaw din to. So, ngayon, doon na lang sa, pagdating sa ikapito at the last trump, itong last trump, pangaban sinabi, last trump, certain sound to, ikapito na to. Kasi may shout, may voice, may trump, yan. Okay. Pag kumpleto na yung gathering, ginather na, di ba? Kasi ang announcement ng trumpet is the gathering, regathering yan eh. To take the bride in glory. Okay. At the last trump, umihip na talaga eh. Umihip na siya. Pero, yung final ng pagparito ni Kristo, yung last trump, magiging first trumpet ng realidad ng trumpet sa Israel. May tanong ako, Pastor. Teka mo na, tapusin ko lang bro. Hihaan mo lang ha. So, at the last trump, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng regathering sa panahon na ito, thunders. Inipon na tayo ng thunders. Dito na ipon na yung thunders eh. So, tapos na ang fivefold. Perfect na ang bride. So, mag-a-uttered ngayon ng seven thunders, seven spirits. Pagtunog ng trumpet na yan, seven trumpet, ay magiging simula naman yun ng trumpet. Ibig sabihin may transition. Yung transition, last trump, seven, first trump ng tribulation. Ganun ang mangyayari niyan. At the last trump, first trump naman ng tribulation period para sa two prophet ministry. Ibig sabihin, ito na ang magta-transpire. Certain na yan. Ibig sabihin, hindi na pwedeng, hindi nila papansinin yung nangyayari dyan. Heavenly angel, yes. Kaya dito sa chapter 8, 7 hanggang yung apat na trompeta nangyari na. Pero yung three trumpet ayon sa chapter 8 verse 13, that the three angel had not yet to sound. So ibang ano naman niya, aspeto yan. Sa 8:30 pag binasa niyo yun. So, sabi ni Pastor Jerry, magkaiba talaga yung pagdating ng seventh. Magkaiba talaga yan. Hindi, kasi ito ang pinaka-ultimate sa lahat because of 11:15. Pagdating ng announcement ng 11:15, it's fulfilled ng Revelation 10:7.
Di ba? Ibig sabihin, Magiging winding down ang 10-7 sa 11-15. Tatapusin talaga doon. Mawawala na tapos na yung voice dyan. Kasi sabi, pag umihip ang tatlong anghel, sabi sa 8:13, yung voice, may voice doon eh. The voice had not yet to sound. So kapag umihip yung last na tatlong trumpeta, 3 angels, umiikot yan. Pag tumunog yan, ang pinakahuli niyan, 7, is announcing ng 11:15, completion ng 10:7. okay. Ibig sabihin, Pastor, yung First Thessalonians 4:16-17, yung shout voice niya, parang tipo sa Seven Thunders dyan ng voice, hanggang dulo. Pero yung 1 Corinthians 15:51, yun yung sa 11:15. Ang katuparan talaga niyan. Ito? Kasi wala nang voice, sound, shout and voice eh. Oh. Ang 51, 54, hanggang dito lang yan, bro. At the last trump. Sa bago mag-tribulation. Sabi ko kanina, Oh. ikahuling trompeta, magiging umpisa naman yon sa tribulation. Ibig sabihin, Pastor, So pag nagsimula ang tribulation, hindi na to. Magkaiba na. Pero sabi nga, parallel. Parallel siya. parallel siya. Tapos na itong tinatawag na blindness is happened to Israel. Bubuksan na kasi sila dito eh. Bubuksan na yung kanilang unawa dito eh. Pag tunog ng unang trumpeta, Eh, paano yung 11:15 niya, Pastor? Yung trumpet na. sa dulo yun. Dulo. Sa huli. Paano ma-apply yan sa 1 Corinthians? Hindi nga, parallel lang. Pero hindi, Parallel lang siya. parallel lang siya, bro. Parallel lang siya, pero magkaiba. Tulad na event, pero magkaiba. Magkaibang panahon. Dito, 7 thunders, Pero ang tanong ko, kanino yan nakatukoy talaga sa, ang pinakakuan yan, sa Gentile o sa Alin? Saudyo? Itong to. Oo, Ito ay para sa Gentiles. Gentile, yeah. Ito ay para sa Gentiles. Yung dalawang Okay. ito. Nakuha Pero ko na. ang para sa Hudyo, ito. Oh, kasi pagkatuan ng Malakay, talaga sa kuan talaga, 'di ba? Sa Hudyo talaga. Yun sa atin. So, Oo. partially, may nakatagong hiwaga. Okay. Naganap din ito sa Church Ages eh. Para kay Barbanham. Pero, hiwaga yon. Pero ang talagang application talaga ng 10:7, Pastor. dito yan. Pastor, di ba yung mula Revelation 7 hanggang 20, tumutukoy yan sa final week. Panghudyo. Aling Mula Revelation chapter 7 hanggang 20, kundi panghudyo yun eh. Opo, kaya yung first 3 trumpets. First trumpet. kaya yung 11:15 na last trumpet, panghudyo pa rin yan, pero meron pa rin pang Gentile, yung pang 10:7. Tama. Pero, ang Hudyo... Ibig sabihin, dalawang application yan. Yung 10:7, may panghudyo, may pang... Kaya nga, sinabi ko kanina, kung ang application natin sa huli, sa Laodicea to eh. Opo. Ngayon yan kay Brother Branham, yun dahil meron siyang shout, may voice, Okay. may trump Oo. din siya. Pero, hiwaga. Hindi Oo. yan lantad. Okay. Kung meron man nakakakita, certain, tayo yun. Sa bride yun. Pero sa denomination, hindi nila kinikilala eh. Oo, uncertain yun sa kanila. Oo. Nababasa nila to. Pero uncertain sa kanila yan. Okay. Sa atin, certain yan. Oo. thunders, pastor, hindi voices. Sa atin lang voices. Kumpleto na ito eh, sa atin. So ngayon, sa dulo ngayon, sa Israel, ang 10:7, di ba may voice doon, di ba? May voice. Yung voice matatapos, pag-ihip nito. Ibig sabihin that is winding down. Ibig sabihin yan, i-close na yung church ages. Kasi ang tribulation kasama sa church ages yan eh. Pero ibang lahi sila, Hudyo. Voice ng Mag-mic ka. Bali yung magiging voice ng trumpet sa tribulation is yung everlasting gospel. Oo, sa huli. Sa huling part ng 3 angels. May voices yan. So, clear na, Brother Ruel. Pastor, may balikan lang akong tanong, no? Anong event ang Luke 17:26-30? Rapture or second coming? Basahin natin. Oo.
Luke 17:26 to 30, no? Basahin ko po. Just it was in the days of Noah, so also will be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same. Wait. Nag-scroll. 17:26 to 30 po. Yeah. It was the same in the days of Lot. People were eating, drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like the sun. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. The Son of Man is... Okay. Rapture event or second coming? May mga multiple application yan, pero may final. Opo. Okay, ngayon ba Son of Man revealed? Yes. By revelation. The Word was made flesh. The Word was made flesh again. In form of the Word. In form of Logos. In the form of the prophet, yes. Kasi ang iglesia na ngayon, di ba, fivefold ang nagdala. Ang fivefold kasi prophet din. Pero hindi pwedeng habang buhay ang fivefold. Kailangan dinala yan sa church. So ang church ngayon, ang church ngayon na may taglay. Sir, lapit mo yung, kasi Ang church papanoorin ngayon- ko ulit. Ang church ngayon ang nagtataglay ng prophet ministry. Prophetic. Dahil sa mensahe, nagiging prophetic ang church because of the message. Kasi continuity. Sila ang nagpapatuloy. So ang role ng church ngayon, ang mission ng church ngayon, mag-share talaga. If we have part of the body of Christ, hindi pwedeng hindi ka mag-share. Kasi bilang prophetic, bilang Son of Man yan. Tama. Hindi isang tao Hindi tayo against kay Pastor Jude Pisito. Kaya lang, inaangkin lang. No, sorry, no? kung inaangkin na siya yun, siya lang, I believe di naman ganun si Pastor Kundi agree din naman siya. Bisan kami nagkatapat, nagkausap. Sir, sino yung Son of Ang Man? church- ang Sino po church ba yung ay- Son of Man na tinutukoy? Si Kristo yan. Okay po. Kasi meron the Son of Man, a Son of Man. O alin ba yun? Sino ba yung a Son of Man? Sino ba yung the Son of Man? Pag sinabing a, marami yan. Iba-iba. Saan po yung a Son of Man? Hindi, oo. Sa iba, kasi sa ibang mga verse, mayroon tinatawag na a. Pag sinabing a Son of Man, pagda, isa lang yun. Sinisingle out yan. Si Kristo yan. Pag sinabing the Son of Man, wala nang iba yan, kundi si Jesu Kristo yan. O, dagdagan natin, Lord Jesus Christ. Baka naman sabihin nyo, kinulang Pastor, satisfied ka na doon, Okay. Pastor, Ko lang. Kasi malungkot parang- ka no, sinabi ko, Jesus. Pastor, Dinagdag ko yung Lord. parang kung hindi ako nagkakamali, sa level 4, kumbaga, napag-usapan lang natin yung Son of Man revealed, no? Pagdating naman sa level 4, kung hindi ako nagkakamali, sabi nga nila, statement nila, huwag ka na maghanap ng Christ o Kristo. Tama. Huwag mo nang hanapin yun. Level 3, Pastor. Level 3. Ay, level 3, sorry. Level 3. Yung nakatayo, yun na yun. Nagsasalita. Yun na yun. Yan na yun. Christ Tama. already. Parang ganon. Kuha din So, meaning, pag nagbahagi ka ng progressive message, Son of Man revealed yan. Tama. Nahahayag si Kristo. Kaya nga, the Word was made flesh again. Yan, tama yan. Hindi tayo namamali. Yung sinasabi ni Pastor Pisito na may Son of Man ministry, totoo yan. Pero hindi dapat maging single out. Na halimbawa, a Son of Man yan. The Son of Man. Na isang tao as literal na may unawa nun. Kasi kung gano'n, tingin naman sa kanya, hindi naman daw Hindi, sabi niya, church lahat dyan. Okay yun. Pero kung sasabihin niya, yung Son of Man, dahil sa kanya doon, sabi niya, siya yun. Ay magkakaroon ng complication, komplikado. Pero kung sasabihin niya, is a whole. As a whole yan, wala problema yun. Bakit magkakaroon ng komplikado kung ang kinin Na solo. muna ikaw yon na Kahalili. Parang siya na ang kahalili ng pagkatapos ni Brother Branham.
Walang masama. Oo, kasi ang spirit kasi, 'di ba, kagaya doon sa Ezekiel, 'di ba? A son of man. A son of man, A son of man. yung pagiging propeta. Yes. Ngayon, tayo magkiklaim tayo. Tayo ngayon yung a son of man. Tama. Ang a son of man ay pagiging propeta. So ang pagiging propeta Servant hindi lang single. Hindi single. Hindi siya single Pag kasi single gift yan. 'yun. Tama. Pero pag ginawa mong single yan, address yan kay Kristo. Yung da. Ibig sabihin, yung da, may A, may da. Nasa yung da? Nasa loob natin. Yun ang ministry. Oo, pero ang church ngayon, A son of man ang church ngayon. Hindi da. Pero yung da nasa loob ng church. Yun ang prophet in the form of the Holy Ghost. Yun ang ipinapakilala ng a son of man. Kasi sa panahon ni Jesus Christ ay the son of man revealed, no? Revealed, yes. Na-reveal yung son of man kasi ang nire-reveal ng son of man wala iba kundi yung Diyos na Ama talaga. Tama. Ngayon, sa panahon ni Brother Branham, siya ay isang propeta. Sana may A son of man. Ay inire-reveal niya kung sino itong son of man. Son of O yung the son of man. Yes. Tama. Siya ay nire-reveal. Kaya nga Ngayon, napapagkamalan Barlito, si Branham eh. mayroon kasing statement na between a son of God and a son of David, I think son of David, mayroon son of man doon sa loob. Paano yun? Well, hindi naman tayo hindi naman tayo against doon kasi hindi naman kasi yan talaga hanggang ngayon. Pero pagdating ganito, kasi tatlo yan, di ba? Son of man, son of God, at saka yung son of David. Ang minention ng prophet, between the son of God and the son of David, there is a son of man sa gitna. O walang problema yan. Ano yung ministry niya doon? Anong gagawin niya doon? Yung son of man. God. Between the son of God and the son of David, may son of man Oo. sa gitna na magre-reveal. Well, siguro sa ni Brother Branham, time frame, yung panahon na yon, pwedeng yung son of man, a son of man revealing Luke 17:30 yan. In between. Kasi in between yun, nasa panahon eh. Alam naman natin ang Son of God, that's the Holy Ghost dispensation ng 7 church ages yan. Pero, yung Holy Ghost, kasi it's combined spirit ng Father and Son. So, nililiwanag ni Branham na iba yung Son of Man. That is exclusively for Jesus Christ. Hindi kasama ang Diyos dyan. So, sa ministry yan, si Kristo yun. So, sa panahon ni Branham, siyempre, bilang siya ang propeta, hindi siya pwedeng magsabi na, ako yun. Ako yung son of man na nagdahayag. Hindi niya magagawa yan eh. Ang pwede niya, pinapakilala niya kung sino yung propetang yan na nasa kanya na sa panahong ito, nahahayag. So, ito pa, dagdag ko huli, Magellan. Millennium na tayo. So, in other words, pagdating sa millennium, son of David niyan. Ang tanong, son of God nandyan? Son of man nandyan? Will you agree? Sa time ni son of David, nandun ang son of man, nandun ang son of God? Yes or no? Millennium. Yes. Tama. Hindi mawawala yung title na yan sa kanya. Ngayon, dito tayo ngayon sa panahon wala pang millennium. Do you believe na meron tayong son of David? Son of David, sa ngayon, potentially, mayroon. Meron. Oo. Pero Yes, hindi pa yun kasi ang son of David ay sa Hindi millennium pa lang. actual, pero meron. Hindi siya lantad. Hiwaga siya. Nagaganap yan. Hukom. Yung hukom, son of David yan eh. Son of David ministry yan. So may son of man, may son of God din dyan. Pero hindi siya lantad. Ang lantad ngayon, Holy Ghost. The Son of God, Holy Ghost. Tama, di ba? In the 7 church ages. Pero may son of man dyan eh. May son of David dyan. So yung tatlong title na yan na kay Kristo, hindi yan nawawala. Kahit na pagdating ng millennium. Son of David na rin, pero nandun pa rin yung son of man, nandun pa rin yung Son of God. Pero ang function sa millennium, Son of David. Hindi mawawala yung gift na nandun sa kanya. As is yun. Okay, so... Dagdag ko lang, kanina binanggit kasi, si Brother Branham hindi naman siya nagpakilala Hindi. na propeta. Pero ang sabi niya, yung gift of the prophet in the Old Testament, sabi niya, ginagawa ko yun eh. So hindi siya nagpakilala, pero yung kaloob na mayroon ng pagkapropeta, mayroon siya nun.
itinuturing kasi ni Brother Branham, isa ako dun. Oh. Hindi niya itinuturing na ako lang. Ah. Kasi ang pakilala ng iba, kaya nga sabi nga, if you receive the name of the prophet, you shall receive the reward. Ibig sabihin, kailangan maitama yung pagkilala sa kanya, sa pangalan niya. Yung tama ipapakilala. Katulad ng sinasabi ni Brother Branham, naka-abide tayo kung ano yung sinabi niya. Halimbawa, yung propeta nga, pagiging propeta, hindi talaga kiniklaim ni Brother Branham, see a single out, ako yan. For example, Amos 3:7. Pag binabanggit yung Amos 3:7, naka-address, nakapako sa kanya yan. Tama, di ba? Pero si Brother Branham hindi. Sinasabi niya, isa ako dyan. Bilang prophet, bilang anointing of the prophet of the Old Testament. But in the New, he is in the New Testament. Kasi may thus saith the Lord siya. Gumagamit siya ng thus saith the Lord, anointing prophet yan eh. Pero hindi siya nakiklaim as the Son of Man. Ang kiniklaim ni Brother Branham, a Son of Man. Malinaw yan. Pero ang pakilala ng halos karamihan, hindi mo na akong mabanggit ng pangalan eh. Ang pakilala nila, kay Brother Branham, ayaw man nilang aminin, sinisingle out nila as D. Hindi nila sasabihin yan D. Sinasabi nga nila A. Pero sa pakilala, siya lang parang ultimate yan. Kahit siya sa Revelation eh. Sinasabi nila, mas higit si Brother Branham kaysa among them. Tama, di ba? So, totoo ba yun? Possible, totoo talaga yan. Pero kahit totoo yun, hindi mo pwedeng sabihin yan. Nahihigit si Brother Branham sa ibang mga propeta. Hindi gagawin ni Brother Branham yan. Kasi kung yung mga propetang yun, tuloy-tuloy sila sa panahon na to, kung ano meron si Brother Branham, magiging ganun din sila. Hindi hindi sila tatagal ang buhay nila eh. So, kahit hindi sila umabot, hindi nakakahulugang, dahil hindi sila umabot sa panahon ni Brother Branham, na may gift of prophet, it doesn't mean, sasabihin mo, mas mataas ang revelation ni Brother Branham kaysa sa kanila. Hindi pwedeng gawin ni Brother Branham yan. Si Jesus Christ, mayroon siyang statement. 'Di ba mayroon siyang ginawa? Yung threefold form of ministry mayroon Yung shout si Jesus natin. Christ. Ang sabi niya, greater things. Sabi niya, greater things shall you do. Hindi ko alam kung sinabi niyang than me. But Sinabi niya, than me, 'di ba? greater works. Greater works Yes. shall you do. Yung greater work shall you do, pagpapatunay yan na mayroong kinikilala si Kristo na mayroong gaganap higit kaysa Kanya. Yes, tama. Ngayon, pwede rin bang maging statement ni Brother Branham na may higit pang gagawin ninyo dito kaysa ginawa ko? Meron, sinabi niya yan. Pero hindi na katulad ng miraculous na ginagawa ni Brother Branham. Yes. Kasi ito ay kumbaga changing ng katawan. Iba na yung ministry na gagampanan niya. Yes. Oo. Ibig sabihin kasi ni Brother Branham na higit ang bagay na magagawa niyo kaysa sa nagawa ko. Hindi because of miracle. Wala tayong ipapantay dun. Ito ang gusto kong linawin. Kung mayroong higit na magagawa sa panahon natin ngayon, higit na ginawa ni Brother Branham, ano yun? Una, revelation. Kasi ang revelation, kasi bakit? Katulad ni Kristo, Pastor, bakit sinabi ni Kristo, higit ang magagawa ninyo, mga alagad, kaysa sa nagawa ko? Kasi bakit? Ang pinag-uusapan, yes, 3.5 lang. Pero yung mga apostles, tatagal sila ng more than 40 years. Parang 3 taon lang din, diba? 60. Yes, kay Brother Branham, 63, 64, tama. 65. 1960. Yung talaga, yung boom ng ministry niya, 3 years lang din eh. Oo. May tipo talaga din eh, no? Kay Kristo. Maiksing panahon lang. Maiksing panahon eh. 2 years and a half lang ata. 63, 64, 65, 3. Namatay na si Brother Branham. So lahat ng mga malalalim na sinabi Yung ni pastor, Brother Branham, nabanggit ng Bible, I must decrease and he must tama ba yun? Tama. Parang nabanggit din ng WMB yun, di ba? Kinote niya rin. O, di ba? So parang nagpapahiwatig din siya sa panahon niya na, siyempre, kasi alam niya din naman yan na talagang, pero may instinct yan eh, kasi as a prophet, alam niya kung hanggang saan lang din yung ministry niya eh. Tama. So, yung sinasabing, and he must increase, kasama ba yun ng mga fivefold? O he must, Si Brother Branham, kung kay Brother Branham, sinabi niya, I must decrease. oo, yun nga. And he must increase. Yung Okay. sinabing he must, pero parang singular he must, The fivefold yan. kasamang fivefold dyan, but he.
Hindi pwedeng i-single out na isang tao yan. He. Paano ba yun, he? Yung tumutukoy Terminology lang yun. Oo. o sa isang grupo. Oo. Ay sinabi, I must singular person 'yon. Singular person. Oo, tumutukoy 'yan kay Kristo ata o kay John kasi 'yun naman ano. Pagdating kay Brother Branham, I must decrease and he must increase. Yung word na he must ay tumutukoy 'yan sa isa o sa grupo o sa isang age o panahon. Correct, tama. O isang panahon. Ngayon, Hindi pwedeng i-single out. ang nakita ko nga lang dito, kung yan ay pwedeng i-apply sa panahon natin ngayon, ano ang greater works that shall he do? Ano yung greater works na pwedeng magawa? 'Di ba? Kasi mas kung makikita natin yung ministry ni Brother Branham ay wala talagang makapantay doon sa kanyang ministry. Tama. Oo, sa panahon ni Kristo, ganun din, di ba? May miracles. Wala, hindi, pwede rin. Pero yung discerning talaga, hindi kaya ng mga apostol, totoo. Ang hindi kaya ng mga apostol, yung magpapako sa cross. Kasi, ano yun eh, kay Jesus Christ yun eh. Oo, pwede rin. Ngayon, ang ano ko dito, Barlito, kasi si Brother Branham talaga ginawa niya yun eh. Greater works than shall he do. Ang nakita ko lang dito, kasi wala naman tayong milagro, pero kayang gawin ng Diyos yun kung totoosin eh. Ang gusto kong makita dito, yung tinuturo natin yung pagkabirian, yun isang problema na hindi kaya magawa ng ibang mga ministro. Yung pagiging birian. Ito kaya yung ito yung greater works. Oh. This is a greater works. Greater works shall he do kaysa sa kanila. Hindi biro kasi ang pagkabirian ay mayroong kinalaman dito sa The Son of Man Revealed at saka maraming bagay. Humility yan. Kasi ito yung tinutukoy ni Brother Branham na kung ikaw ay isang tinawag ng Diyos, you have mayroong cooling. Yes. Yung deep cooling into the deep. May kinalaman yan doon sa inward part ng isang tao na Malalim na mayroong pagtawag ano yun. Oo. Ngayong kagaya kay Rahab. So yun yung kalagayan natin ngayon. Yes. 'Di ba? Mayroong pagkatawag na mayroong apoy Malalim. doon sa loob, no? Na hindi ka na hindi mo kayang May malalim na tumatawag. mayroong may malalim na tumatawag. sumasagot. Oo, may malalim na pagkatawag Malalim doon na sa loob sumasagot. ng isang tao. Oo. Oo. So, yun na isang nakita ko. Kung hindi ito makita yung pagkabirian, ay yun yung greater works na gusto kong makita. Okay. Sagutin ko na. Tama yun. Tama yun. I-apply natin kay John the Baptist Cristo, di ba? Kasi ang nagsabi nun, si John the Baptist ang nagsabi, di ba? Mas mahaba ang panahon ng mga apostol sa kay Kristo. Tama. So, ibig sabihin, nakita naman natin yung mga apostol, yung paglakad niya sa pagkabirian talaga. Tama, pagkabirihan yan. Pero anong klaseng pagkabirihan nahihigit? Mahihigitan. Time frame. Yung pagkabirihan mo, time frame. Mas mahaba. Si Kristo kasi, birihan talaga siya. Sanugad yan eh. Si Kristo, Anong hindi na kaya gawin kay Kristo? Yung 40 days na walang kain. di nagagawa din yan. Nagagawa ng iba yan. Walang tubig, wala eh. Nagagawa din ng iba. Mayroong Si kaya Almeida yan. nakagawa niyan eh. Si Almeida hindi umiinom ng tubig. Ibang bansa, walang gumawa gagaya sa atin. Ewan ko nga, si Almeida nakagawa twice. Walang tubig talaga. Pero, ang narinig ko, hindi siya umiinom ng tubig, pero naka-dextrose daw. Ewan ko lang ako. Ewan ko, joke. Hindi, sagutin ko na to. Hindi works ng ministry as yung supernatural. Yung kay Kristo supernatural. Hindi nahigitan yun ng mga apostol by supernatural. Kay Branham, supernatural din. Supernatural din kay Barbanam. So ano yung hihigit sa magagawa ko?
Kasi si Kristo nagbireyan talaga. Greater work shall he do than this. Yung sinabi Yung doon. greater works nung pagkabireyan niyan. Kasi yung nag-iing pa kayo. Hindi na tayo masyado supernatural. Natural tayo. Pero, yung pagkabireyan na sinasabi natin, yun ang works of ministry na mahigit. Kasi bakit higit? Kasi by span of time, mas mahaba ang panahon. Mas mahaba ang panahon. Kaya, si Kristo kasi, maiksing panahon lang yun sa kanya eh. Tinuturo niya yan eh. Sabi niya, turuin ninyo. Ano mang bagay na itinuro ko sa inyo, ano yun? Pagkabireyan yan. Pero maiksing panahon, 3.5 lang eh. Pero yung mga apostol na sumunod doon sa inaral ng pagkabireyan, mas mahaba sila. Ngayon, sa panahon ni Barbanam, mas maiksi rin si Barbanam sa pagkabireyan. So ang naginabang dito talaga, yung Tayo. prideful talaga. Kasi ito sasagutin ko ang single out, Magellan. Ang tanong, pwede rin bang i-single sa isang tao sa pagkabireyan? Kung isisingil natin sa isang tao yan, hindi by miracle. By attitude of the Bereans. Sino ba yung unang ng Bereans? Pagkatapos ni Barbanam, ang walang ibang sumunod dyan, si Jackson, by may confirmation pati yan. By dreams, na naginip talaga si Jackson. At yan ay nag-confirm yan kay Brother Branham. Pinaliwanag ni Barbanam yan. So, matuturo natin na yung sasabihin natin sino yung he. Kung isi-single out natin, pwede. Pero sa pagkabireyan, hindi doon sa pantay na kung ano yung nagawa ni Barbanam, bumuhay ng pantay, nagpagaling, hindi yun. Pagkabireyan yun. Si Jackson meron yan. Pero yung kay Jackson kasi, bireyan din siya. Kaso, Si Jackson ba yung parang pinagkakulo niya, parang doon na-confirm yung mga kapayanan? sa revelation siya. Progressive. So, ibig sabihin, pagkabireyan ni Jackson, tinitingnan ng Diyos yung progressive niya. Pagkatapos Jackson, meron sumunod na marami na eh. Si Gan, yung iba pa, at yung kinikilala natin. Na ayaw din ng tanggapin. Sabi nga ni Bran, yung taong yun, marumis. Sinabi ko yun. Ano sa akin? Kung sabihin ka mo yan, ayaw niya. Pero sinabi ni Barbanam, tatter person. Third person. Sabi ni Arevalo, wag mo sabihin, Brother Francis, ikaw yan. Ayaw, hindi. May sinabi talaga si Barbanam, third person. Adbol. Diba? So, hindi naman kiniklaim ng kapatid natin. Pero, makikita naman natin sa kanyang sa kanyang works, sa kanyang ministry, mas mahaba-haba. Pero ngayon talaga yan ay kapit sa lahat ng iglesia. Yung sinasabi, higit pa sa inyo. Ang problema, kung hindi natin nagagawa yan, hindi tayo makakahigit. Hindi tayo makakahigit. Sa pagkabihan. Kaya nga kailangan, mas mahaba panahon. So, siguro, gano'n lang siguro muna at ano na tayo? Wala na tayong tatanong. Sige. Sino bang ano? Paano ba yung sinabi ng kasi bakit namin yung pag-isip sa niya? Hindi higit ang impact-biran sa pag-isip. Yes. Wala po kayo mag-active. Tama. Ibig sabihin, hindi mali yung Bakit piriyan mo yung mga pag-isip? hindi biren. Yung ginagawa nila, hindi mali yung righteousness nila. Nagpa-fasting sila, nagpe-pray sila. Gumagawa sila ng mga bagay. Tama yun eh. So paano ba? Ano yung mali? Sabi kasi, kung hindi nyo mahihigitan. Tama. Kaya nga sabi ka, tama yung ginagawa ng Pharisee, di ba? Righteousness nila, tama, sabi ni Kristo eh. Except you exceed the righteousness. May righteousness sila eh. Ibig sabihin, yung ginagawa nila, tama. Yung pagbabasa ng Bible, yung lahat. Kabisadong Ano yung pwede mong ihigit sa kanila? Kasi sila, ang Pharisees, Sadducees, they bound for tradition. Hindi sila umaabante. So, para mahigitan mo sila, progressive ka. Offensive ka. Mamaya, pagkamali ng application, yung higitan po yung pag-ibig, pag-uwari. Traditional sila. Yun ang ibig sabihin ni Kristo, traditional sila. Ang makakahigit sa kanila yung progressive. Yung umaabante. Yung lumalago. Kasi hindi sila lumalago, pako na sila doon eh. Ayun to.
Okay, so Brother Jose,